sibuyas. Lami? Lami daw. Isang buong malaki. Ang bayad, 50 real daw. May kamatis pa. Busog na mi. Thank you for watching. Ini ba? Sini ba? Look, ini ba? Not look. Agak. Ano ito ba? Ito ito. Marag. Lalagyan ni pansit, uy. Tapos na ang party kagabi. Maglilinis na naman kita. May bago na naman kaming TV, oh. Oh, ganun pa rin kalaki. Kagabi dumating. Di ko nga tinanggalan ng plastic, oh. Iwan ko lang kung ang laki, diba? Yung kalaki yung ninakaw, dalawa. Pag may party, may TV. Pero isa lang binili nila, wala na. Iwan ko lang kung bibilhan pa nilang sa kabila. Linis tayo, linis kay manang tanghalian na naman. Kaya maglilinis tayo. Magbabacuum mag-ano. Tapos sabayan natin pag-vacuum. Mag-vacuum tayo. Vacuumin natin dahil may mga putok. Masarap. Ingat kayo lagi. Amping kanonay. Bye-bye. Tapos na yung pagluluto natin.
Chicken curry. Ulam natin ngayong tanghalian. Tikman natin ng lasa kung okay na ba. Sarap. Sino hindi matatakam dyan? Hindi ba? Saan lang ang ganda ng pagka-anghang niya. Takam kayo, diba? Kain. Kuha kayo dyan. Ang sarap to. Sarap ng pagka-timpla. Ganda sana yan pag may karot at saka patata. Wala nang dito tayo sa eskalahan. Yan lang ang makakaya nating lutuin. Chicken curry. Ang sarap niya. Ang ganda na pagkaluto ng sambusa natin. Patata. Patayin. Ano ba? Anong tawag? Parang empanada sa Pilipinas. Patayep tawag dito. Lutuan natin sila. Yan gusto nilang kainin. Diba? Tapos may sili. Yan ang arranging natin. Post mo na, post. Post, ayan, clean my hand. Post ba, post. We are here in Istaraha. What time is now? 8. Ngayon pa lang ako nag-chicken barbecue. Alas 8 na. Dito pa. Sabi ko doon malapit sa bahay. Ay sa loob. Ayaw din maamoy daw. Dito sa labas. Yung nag-ano kabitaw. Yung yan sila naglalaro. Yung istirahan namin. Ngayon lang kami pumunta dito kagabi, hindi. Dahil may kasal na nag-attend si Lucret ng kasal. Kaya ngayon, dito sila naghaponan. Nag-delete tayo ng halaman dahil hindi umandar yung timer. Kaya siguro hindi umandar yung timer dahil naubusan kami ng service. Hindi natin. Dahil uwi pa naman kami mamaya. Walang magde-delay dito. Damihan na natin. Iyan kung pupunta yung mag-ayos ng water timer dito.
Ganda pa naman. Kita niyo yan. Ang ganda ka. Hindi abot ng ano eh. Mamaya na yun. Pag mag-ano na yung mag-aayos ng timer. Pupunta daw dito. Dito tayo sa ano. Good morning guys. Mga kadama cooking. Andito tayo sa estaraha. Hindi masyadong mainit ngayon. Uuwi din tayo mamaya kaunti. Titingnan natin yung mga halaman natin dito sa ano, yung mga tanim natin. Ang tanim natin na grapes, orange, mango, lemon. Tingnan natin. Nagkatubig na. May tao. Ganito kalawak ang istarahan namin. Ito minsan uuwi kami ng Monday ng hapon. Wala pa kaming tanghalian. Ganito. Pag pumupunta ako doon, nandoon din siya. Pag nandito ako, dito din siya. Ito yung kwarto ko dito. Dito ako nagtatambay pagtapos ng trabaho ko dito. Tulad ngayon, naghintay na lang kami ng tanghalian namin, wala pa. Kaya, pumasok muna ako dito. Kadama vlog ko. Kumusta kayo? Happy All Saints Day. Andito ako sa kwarto ko. Nandito kami sa ano, sa istarahan ng employer ko. Mainit sa labas at galing ako doon. Nag-ikot ko kayo. Tingnan natin yung istarahan ng boss ko. Kung gaano kaluwag. O, diba mainit? Mainit siya. Tingnan natin. Ikot ko kayo siya dito. Ganito kaluwag ang istirahan ng boss ko. Mga kadama vlogs ko. Okay. Ang init niya. Pasok tayo. Ang init pa. Mamaya na tayo hapon magbablog. Ang init. Pasok tayo sa kwarto. Doon na lang tayo magkwentuhan. Dahil ang init. Wala. Naghintay pa kami ng lunch. Dito kay naka ano yung aircon ko. Naka-on ko. Oh, Happy All Saints Day. Mga kadama. Kumusta buhay nyo? Happy weekend. Magkwentuhan na lang tayo. Oh, dumating ako dito kagabi anong oras ako dumating? Nauna kasi sila eh. Alas 5 sila umalis. Sinundo ako mga alas 8. Sabi, tinawagan na lang ako na bring your clothes. Matutulog daw kami dito. Tapos sabi ko, bakit?
Sabi ko ng ano ko, "O, bakit? Matutulog nung tagal na tayo hindi nakatulog doon. Oh. Pero bago ako nung po nag ano, dami mo na akong isdang nililinis galing sa Jeddah. Yung matataba na isda. Order nila. So, natanggalan ng mga ano laman loob. Hinugasan ko na lang. Kaya alas 8 na ako hinatoy dito, sinundo ako ng anak niya. Buti na lang hindi nila ako ginising. Kagabi, diretso-diretso yung tulog ko. So, nung umuwi sila, ano, di ko alam kung anong oras sila umuwi pala kagabi. Galing din sila istiraha, hinatid lang ako dito. Naglilinis kaunti, tapos nagpapahinga. At least nung dumating sila, hindi na nila ako ginising. Ganun. Sana makapagbakasyon tayo sa Mayo, no? Ipahintulot ng Panginoon sa atin na makabakasyon tayo. At doon tayo magba-vlogging sa Pilipinas. Maganda doon sa amin dahil may mga bundok-bundok palayan, may farming, may fishing, may dagat. Dami tayong makukuhan dito ng mga view doon. At anong tawag doon? Pakain tayo ng mga bata maliliit na walang mga baon. Hirap sa amin. Minsan ang mga bata pumapasok na walang kinakain. Naawa ako minsan nung nagbakasyon ako. Kaya nung may na-adapt akong 4 na bata. 5. Laking gasto ko noon. Tapos nung bumalik ako, inano ko sila sa bahay. Pinatira ko. Sabi ko, dyan lang kayo, wag na kayo uwi doon sa inyo. Nung nalaman ng nanay nila na iniwan niya yung anak niya na wala pang 1 taon, nalaman na bumalik na naman ako sa abroad. Yung panganay niya, na yun, mag-12 grade na yun. Private ko pa yun pinapaaral. Sabi, punta ka dito. Dito na kayo mag-aral. Binilang ko pa yun ng cellphone. Pagkatapos ng isang linggo lang, nakuha ng magulang, nakuha ng mama nila. Ngayon, hindi nag-aaral. Nandun din sa bundok ng saan yun? Sa Bukidnon. Kawawa yung mga bata. Pati yung panganay, nag-aalaga ng kapatid niya sa dahil nag-asawa ulit yung nanay niya, kaya pala kinuha niya para may mag-alaga sa mga anak niya. Walang hiya talaga yung babae na yun. Pumakita ko lang yun. Iwan ko lang. Iniwan niya yung bunso niya, 4 yung anak niya, iniwan niya yung bunso niya, wala pang 1 taon. Ako ang nagsuporta noon sa mga nila nung kinaawa ako, pati pinapaaral ko yung panganay sa private. Yung 3 sa lang, central sa amin. Pero may malaki din baon araw-araw pagkain pa nila. Tapos ko yung cellphone. Sabi ko, asan na yung cellphone mo, Mia? Kinuha man ni mama. Hanggang di ko na sila makontak. Dahil takot silang Inko ipa-DSWD kita. Dahil iniwan mo yung mga anak mo, maliliit pa, hindi mo sinusuportahan. Ngayon, malaki na, kaya mo nang utos-utosan, kaya mo nang dahil gusto niyang iasali sa 4-piece para makakapira siya. Nag-asawa-asawa ka, nasaban, tapos kukunin mo pala yung mga anak mo. Tapos wala. Ewan, mahirap na magsalita. Diba? Pagpahintulutan tayo ulit sa Panginoon na makabakasyon tayo sa Mayo, hahanapin ko yun sila. Magdadala ako ng DSWD. Dahil kawawa yung mga bata hindi napapaaral. Kahit hindi ko man yun ginagawa niyang mga katulong ba.
Tingnan muna natin kung dumating na yung nagdadala ng pagkatanghalian natin na. Thank you for watching. Please like, leave your comments, please share. Pakita ko sa inyo yung mga batang na mga inaampun ko. I-upload ko rin dito. Kaya sabi nila, sayang lang yung pinapaano mo, ginagasto mo, iniwan ka rin, hindi ka rin nilagaan pag tumanda ka. So, hindi ko naman yun anuhin ako, alagaan ako, gusto lang mapaayos yung pag-aaral nila, yung kinabukasan nila ba mayroon kahit wala silang mga magulang, iniiwan na wala. Dahil nakontak ng pumayag na, siguro namimiss din nila yung mama nila nung sabi, dito na lang kayo sa akin na wala talaga. Thank you. Tingnan natin kung may pagkain na.